Peace be with you, mga kapatid ko sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Okay, mga kapatid, sama kayo naroon. Tayo po'y magsama-samang muli sa pagninilay ng kanyang mga salita. At manalig muli tayo na ang Panginoon ay nakatunghay sa atin at malulugod muli sa atin sa ating pagninilay na ito. Tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, kaluguran ng Diyos na tayo nakikita niyang namumuhay sa espiritual, namumuhay sa kanyang mga salita, namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay turuan niya, ipahatid sa atin ang kanyang mensahe, mangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang lingkod. At ipag-pray nyo rin ako, mga kapatid, na ako'y magamit ng Panginoon sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Amen? Maging alulod ako ng kanyang salita at walang mamutawi sa akin sa aking labi na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan ko po ang prayer nyo, mga kapatid. Huwag nyo po akong kakalimutan na ipagdasal din. Amen po, kagaya nyo, lahat kayo, kahit hindi ko po maisa-isa ang inyong pangalan, pero lahat po kayo ipinagdarasan ko. Lagi kong sinasabi kay Lord, pagpalain mo po ang lahat na nakikipagnilay na kasama ko, Panginoon, at Lord, maranasan nila ang biyaya mo, ang kabutihan mo, lalo tigit ang pagliligtas mo, ang pagmamahal mo. Amen? Kaya simulan po muli natin itong pagninilay na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, I pray, Lord, muli kumilos ka sa bawat buhay ng bawat kapatid kong narito ngayon na makikipag-isa, kahit po yung replay, kahit pa yung isinare lang, i-bless mo po sila, Panginoon, at ayaw mo, Lord, na ang iyong grasya, ang iyong biyaya, ang habag at awa mo, lalo ang pagmamahal mo, ay maranasan ng bawat sasampalataya sa iyo. Ama, ibuhos mo nga ang pananalig sa bawat puso ng mga kanilay ko, saan man sila naroon, nasa ibang bansa man o sa man sulok ng mundo. Panginoon, naabutin mo sila. Mangusap ka po sa kanila. Gawin mong alulod ako ng katotohanan ng mensahe mo, Panginoon, na gusto mong iparating sa bawat isa. At nawa ang salita mo, Panginoon, ang mensahe mo, matalinong malalim sa aming mga puso upang sa gayon, O Diyos, ay maluwalhati ka at hindi lamang ikaw ay maluwalhati, kundi maparangalan ng iyong dakilang pangalan at maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Pagpalain mo rin mamaya, Panginoon, ang mga makikinig na may karamdaman, may problema, may pangangailangan, at yung tubig na inihanda ng bawat isa, at yung mga tubig din narito sa aking harapan, Panginoon, ay i-bless mo mamaya, Panginoon, at gawin mo pong instrumento ng iyong pagpapala. Ang lahat ng ito po ay aming hinihiling muli sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, Ama, at nananalig kaming sa pakikinig pa lamang, Lord, kinahabagan mo na kami, pinatatawad, nililinis. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Okay. Sa mabiyayang pagninilay po, mga kapatid. So, ang nais ko pong i-share sa inyo na iniudyok sa akin ng Espiritu Santo ay ito po sa 1 Peter 4:16. Sabi dito, sa unang ulang aklat ni San Pedro, Kabanatang 4, talatang 16. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yun, ganda. Ang pangalan ni Kristo, mga kapatid. Pamagatan natin itong masarap bang maging totoong Kristiyano? Masarap bang maging totoong Kristiyano? Ako, hindi ko pagpapalit po, mga kapatid, ang buhay ko ngayon kaysa buhay ko noon. Kahit paalokin mo ako ng kayaman ng isang damakmak, hindi ko pagpapalit ito, mga kapatid. Mamamatay akong ito na ang aking buhay, ang sikapin na manatiling isang totoong Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Amen po. At sa tulong naman niya, kaya lagi kong ipinapanalangin lagi, every time na ako'y magdarasal sa umaga, sa gabi, ay makapanatili ako na nasa Panginoon. Yun po kasi ang ibig sabihin ng totoong Kristiyano, yung nananatili ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin kasi ng totoong Kristiyano, yung totoo kang mananampalataya ni Kristo. Totoong mananampalataya. Amen? Ibig sabihin, talagang buong-buo ang iyong pagsampalataya
paniniwala mo sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagtitiwala mo, naroon talaga. Ang ibig sabihin kasi din ng totoong Kristiyano, yung talagang totoo kang tagasunod ni Jesus. Yung kalooban ng Panginoon ang iyong ginagawa, ang talagang pinagsisikapan nating masunod ay hindi ang kalooban ng kung sino pa man, hindi ang kalooban din natin, kundi ang kalooban talaga ng Panginoong Jesus. Amen. Kung paano siya naging masunurin sa kanyang Ama, ay yun din ang pinagsisikapan ng isang totoong Kristiyano, ang maging masunurin sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen. Ang isang ibig sabihin pa ng totoong Kristiyano, yung totoong alagad ka. Alagad. Amen. Pag sinabing alagad, disciple, ang ibig sabihin nun, talagang sa kanya ka nag-aaral ng anumang gagawin mo. Pinag-aaralan mo ang kanyang pamumuhay, pinag-aaralan mo, talagang sa kanya ka. Ang ibig sabihin kasi ng disciple, sa Tagalog alagad, pero sa English disciple, ang ibig po sabihin ng disciple ay learner. Learner. Ibig sabihin ng learner ay nag-aaral at natututo. Yun. Nagsusumikap na matutunan kung ano ang itinuturo ni Kristo at isinasabuhay. Yun po ang ibig sabihin ng disciple o alagad. Amen? Yun po ang Kristiyano. Isa pa, ang ibig sabihin ng Kristiyano ay yung mga totoong nakipag-isa kay Kristo. Amen? Kaya nga, pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 doon, sabi doon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Nagiging new creation daw. The old has gone, the new has come. Nawawala yung dati na pagkatao, napapalitan ng bagong pagkatao. At yun po, at yung pagkataong yon, mga kapatid, sinisigurado ko po sa inyong ibang-iba kaysa dati. Kaya alam nyo, mga kapatid, ako po ay almost pagdating po ng September nitong taon na ito, mga kapatid, ay 30 taon na po akong nasa Panginoon. Na ibig sabihin, naging Kristiyano. Yung totoong Kristiyano. Hindi yung nabinyagan lang. Kasi dati, Kristiyano ako, nabinyagan lang. Pero yung pamumuhay ko, hindi totoong Kristiyano. Sa totoo lang, mga kapatid, nakita ko lang. Malalaman mo naman ang difference eh. Kapag talagang ikaw ay naging totoong Kristiyano, makikita mo, ibang-iba ka noon. Talaga nagkakaroon ng new creation talaga. Amen? Nagkakaroon talaga ng pagbabago. Yun ang tinatawag na ikaw ay nabo-born again. Ibig sabihin ng isinisilang kang muli. Isinisilang kang muli, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi naman yun magpalipat-lipat ka na nga saan mga relihiyon. Hindi yun eh. Yung kahit pa naman lumipat ka, nasabing ikaw ay isinilang na muli, pero hindi naman nagbabago ang pagkatao mo. Hindi ka pa rin naman talaga isinilang na muli eh. Hindi ka pa rin talaga na born again eh. Amen? Okay. Ibig sabihin ng na born again, talaga yung Espiritu Santo na ang kumikilos sa iyo. Kaya nga, born in the Spirit yan eh. Born from above, ang ibig sabihin, born in the Spirit. Amen po? Nagbabago yung Espiritu mo. At ito po yung ating tutunghayan natin ngayon. Papaliwanag natin mabuti ang pagiging totoong Kristiyano at mapapatunayan natin walang pinakamasarap na buhay kundi ang pagiging Kristiyano. Wala pong pinakamasarap na buhay. Totoo po yan. Dahil kung hindi yun ang pinakamasarap na buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ay wala pong tatagal na Kristiyano. Wala. Pero alam niyo ang mga nag-i-enjoy sa buhay, yung totoong Kristiyano. Bakit? Maraming mapapansin mo na advantage, maraming mapapansin mo na talagang yun ang hinahanap mong totoong buhay. Unang-una yung nagkakaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan ng isip at puso, di ba? Napakasarap ng may kapayapaan ka at kapanatagan ng isip at puso. At iyan ay mangyayari lamang sa isang totoong Kristiyano. Sa isang hindi totoong Kristiyano, hindi po nangyayari yan. Yung magkakaroon ka ng kapanatagan, kapayapaang totoo, mula doon sa loob. Tapos meron totoong kagalakan na nagmumula rin sa loob. Sa mga totoong Kristiyano lang po nangyayari yan. Amen? Madaling ngumiti, madaling tumawa. Nagagawa yan kahit yung mga artista tingnan nyo. Pwede sila mag-pretend na masaya, pwede mag-pretend na talagang
payapang-payapa. But in reality, mga kapatid, kapag nakita mo na yung kanilang buhay, hindi ko naman lahat, pero marami dyan, mga kapatid, hindi sila totoong mapayapa. Arte lang. Arte lang, okay. Pretension lang, ano, mga kapatid. Pagbabalat kayo lang. Bakit? Kailangan, doon sila kumikita. Amen? Hindi ko naman sinasabing masama yung hanap buhay na yun. Hindi. Art yan mga kapatid. At yan ay nakapagpapasaya sila ng tao, mga kapatid. Kaya maganda rin. But then, mga kapatid, ang maganda dyan ay yung ating kagalakan na nakikita sa labi, sa mukha, ay dapat nagmumula din doon sa loob at totoong nagaganap. Otherwise, nako, mahirap pagkatapos ng ngiti mo, malungkot ka na naman. Amen. Parang niloloko mo lang sarili mo, di ba? Okay, di ba? Okay. So, ang ang mga nararanasan na masarap na pamumuhay o pakiramdam ng isang totoong Kristiyano ay ito mayroong mabubuting nararanasan tulad ng answered prayers, pangangailangan, natutugunan yung mga pangangailangan. Take note pangangailangan. Promise kasi ng Lord yan sa lahat ng mga magiging totoong Kristiyano. Sabi naman, and God will supply all our needs. Amen? Philippians 4:19. So, yan po ay pangako ng Panginoon sa mga totoong Kristiyano. Amen? Sa mga totoong alagad, totoong mananampalataya ni Kristo, totoong tagasunod ni Kristo, totoong nakipag-isa kay Kristo. Amen? Nakipag-isa talaga. Maliwanag po. Yung protection, yung tagumpay, yung totoong tagumpay, talagang yun ang nagbibigay ng masarap. At yun na nararanasan yan ng mga totoong Kristiyano. Pinararanas yan. Amen po. Isa pa yung bang yung kapaligiran mo, lalo yung mga lagi mo nakakasalamuha, family, amen? Nagkakaroon ka ng kapanatagan doon. Masayang family, marami nagmamahal sa iyo. Yung iba naman, talaga ang nasusumpungan nila sa pagiging totoong Kristiyano, nagkakaroon sila ng kapamilya na totoong pamilya ni Lord. Yung family of God. Yan. Family of God. Yan, may charismatic community dyan na sa Mandaluyong, na family of God. Yan, nakakatuwa sila talaga. Pag sinabi yung family of God, ang sasaya talaga nila. Tutuwa ako pagka nagtotok ako doon. Talagang parang pamilya sila. Pero hindi sila iisang dugo, mga kapatid. Pero ang saya nila. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon. So, bakit nangyayari yon? Kasi nagpapakatotoong Kristiyano. Sinisikap na maging totoong Kristiyano. Amen? Totoong nakipag-isa kay Kristo. Ang isa pa, yung bang lagi kang may katiyakan sa buhay na makakapiling mo ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang isang Kristiyano, totoong Kristiyano na mga kapatid, hindi sila natatakot sa kamatayan. Hindi sila katulad ng mga taga-sanlibutan na ang kamatayan ay parang itinuturing nilang kamalasan o masama. Kaya kung ano-anong pamahiin ang nakaangkla o related, mga kapatid ko sa Panginoon, nakaakibat doon sa kamatayan. Kaya dahil ang nila ay pangit o masama ang kamatayan. Amen? Kahit pa nakatulog tapos kinabukasan ay pumanaw na, ay ang tingin nila kamalasan pa rin. Di ba? Mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya huwag kayo magwawalis kapag may patay. Amen? O kaya, ang dami-daming ginagawang mga tradisyon na mga pamahiin, mga kapatid. Bakit? Kasi ang pananaw nila, ang kamatayan ay kamalasan. Ang kamatayan ay masama. Ba hindi. Bakit? Unang-una, ang kamatayan, mga kapatid ko sa Panginoon, ito'y pintuan. Pintuan ito, papasok sa buhay na walang hanggan. Amen? So, paano magiging masama yun? Masama lang yan kung yung pinto ang papasukan mo ay hindi papunta sa langit. Yun ang disadvantage noon, mga kapatid ko sa Panginoon. But then, kapag ikaw'y totoong Kristiyano, sigurado yung pinto ang papasok mo, yung kamatayan na yon dito lang sa lupa, ay ang papasok, yun ay pinto, papasok sa buhay na walang hanggan na perfect ang buhay
perfect ang saya, perfect ang ligaya, perfect ang kapayapaan, sapagkat makakapiling mo ang perfect na Diyos. Amen? Okay, so mga kapatid ko sa Panginoon, ano-ano yung mga mangyayari kung tayo magiging totoong Kristiyano? Pakinggan yung mabuti kung bakit ito ang masarap na buhay. Unang-una, kapag tayo nagpakatotoong, talagang totoong nakipag-isa, totoong naging alagad, totoong naging tagasunod ng Panginoon, totoong naging mananampalataya ng Panginoon, talagang kumbaga sa legit legit na Kristiyano, legit na Kristiyano, ibig sabihin genuine na Kristiyano, hindi fake, tunay, totoo. Okay, dalisay. Yan, ano pa ba? Okay, next, ito, number 1 is patatawaran ng ating mga kasalanan at ipagkakaloob ang Espiritu Santo. Tingnan nyo, basta tayo ay naging totoong Kristiyano, mga kapatid, kalilimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan, buburahin na yon. Buburahin na yung lahat yun. So, ibig sabihin, kung binura na yung ating kasalanan dahil tayo nakipag-isa na kay Kristo, naging totoong alagad tayo ng Kristo, naging totoong mananampalataya ng Panginoon, talagang naging totoong tagasunod, hindi mo na babayaran yung iyong kasalanan. Yung epekto ng ating mga ginawa noon, ay hindi mo na mararanasan ngayon. Bakit? Binura na nga eh. Amen po? Binura na yon. So, wala nang epekto yon. Hindi na, sabi nga, di ba? Huwag ninyong lilangin yung inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung anong itinanim ng tao, yung din ang kanyang aanihin. Nagtanim tayo ng masama, aani tayo ng masama. Di ba? Ay, once na nagpakatotoo ka ng Kristiyano, mga kapatid, yung ating kasalanan, hindi na. Wala na yon. Burado na yon. Amen? So, wala ka nang babayaran. Parang ganito yun eh. Halimbawa, binayaran yung utang mo sa tindahan. Siyempre, wala ka nang babayaran. Wala ka nang aalalahanin, nasisingiling ka pa. Amen? Maliwanag po. Wala ka nang aalalahanin na mababawasan yung sweldo mo dahil ibabayad mo doon sa tindahan. Tama? Ganun yun. Sabi ng Panginoon, tingnan niyo, sabi, Acts chapter 2, verse 37 to 39. Ito yung nangaral si San Pedro, nangaral siya doon sa maraming tao. Amen? Tungkol sa pagiging Kristiyano, tungkol kay Kristo. Ngayon, sabi dito, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yan, sabi ng mga tao. Parang na-touch yung mga tao na pinangaralan ni Kristo, naghahayag ng mabuting balita si Kristo. Na-touch yung mga tao. Sabi nila, ano pong gagawin namin? Amen? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako, sabi doon, ang pangako ay sabi dito, ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon. Okay? So, ang parang entrada yan eh. Sa pagiging tunay na Kristiyano, ano yon? Pagsisihan, amen? At magpabaptize, mga kapatid. And then, kapag napagsisihan na natin, tayo nabautismo na. Ibibigay sa atin yung Espiritu Santo. Amen, mga kapatid. So, mga dear brothers and sisters, napakahalaga noon. Pumasok ka na, naging totoong Kristiyano ka na. Amen po, kasi pinagsisihan mo, tinalikdan mo na yung kasalanan mo eh. So, ibinigay din sa iyong Espiritu Santo. Ay, teka. Ay, ano naman yun? Kung nasa iyong Espiritu Santo, napakahalaga noon. Kasi kapag ipinagkaloob yung Espiritu Santo, hindi yung basta nabinyagan ka lang, tapos yung Espiritu Santo na wala sa iyo, di ba? Ibibigay sa iyong Espiritu Santo kapag totoo. Kuhan niyo po, mga kapatid. Sabi ito, ang Espiritu Santo is bibigyan tayo ng power to obey the will of God. Power to obey the will of God. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Ito prophecy ito eh. Prophecy ito ni propeta, nangusap ang Panginoon kay propeta Ezekiel at sinabi sa bansang Israel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Tingnan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalangkad kayo
ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tandaan natin mga kapatid, kapag hindi ka pa talaga totoong Kristiyano, napakahirap sumunod. Kahit alam mo na yung mabuti, hindi mo pa rin magawa. Why? Because of the absence of the Holy Spirit. But when the Holy Spirit comes upon you, sabi ng Panginoon, you will receive power. You will receive power. Sabi sa Bible. Amen? Sabi doon, subalit tatanggap kayo, Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. O sino ito? Ito yung mga unang Kristiyano na binabaan ng Espiritu Santo. Kaya pag bumaba sa ating Espiritu Santo, you will notice mga kapatid, talaga magkakaroon ng pagbabago eh. Yung dating hindi mo magawa, nagagawa mo ngayon. Kung nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon ngayon because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the power to obey the will of God. Aba, mga kapatid, malaking pagbabago ang mangyayari. Bakit? Ay bawat pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, laging may biyaya ang Panginoon dyan eh. Laging may ganti ang Panginoon eh. Kaya nga sabi ng Panginoon pakinggan nyo mabuti ha. Sabi ng Panginoon sa James chapter 1 verse 25, ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito, ang siyang pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng kanyang gawain. See? So, ibibless ka lagi. Amen? Instead na, ito yung kamalasan, ito yung gawa ng diablong ang iyong masusumpungan, ang ma-encounter mo. No. This time, mababago. Blessing after blessings ang iyong mararanasan. So, masarap ang buhay Kristiyano. Amen? Isa pa ito eh. Ano yung power, ano yung papel ng Holy Spirit? Una nga ito ay power giver. Ano yung power na ibinibigay niya? Power to obey. Pangalawa, power to love with the love of God. Ano yung power to love with the love of God? Yung dating hindi mo mamahal, kaya mo nang mahal ngayon. Noon hindi. Ang gusto mo makaganti. Ang gusto mo magawan din ng masama eh. Amen? At ang iba, baliwala sa iyo. Namimili ka. Yung ang mahal mo lamang ay yung nagmamahal din lang sa iyo. Pero this time, kapag ikaw ay naging totoong Kristiyano, nababago, nagagawa mong mahalin. Why? Kasi meron ka ng power eh. Power to love, the unlovable. Amen? Sabi nga dito sa Romans chapter 5 verse 5, sabi dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. See? The power naroon na sa atin. Kaya na natin magmahal nang hindi natin nagagawa nung araw. Amen? Kapag tayo talaga naging totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, ang ibig sabihin, ulitin ko po, ang totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, totoong tagasunod, totoong alagad. Amen? Totoong disciple, totoong nakipag-isa kay Kristo. Amen po? Totoong tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang totoong Kristiyano. Amen? Kapatid, kayo po ba? Mawalang galang na. Tinanggap na ba ninyo ng lubos-lubos talaga ang Panginoon sa inyong buhay? Amen? Pag sinabing tinanggap, parang nasa pinto yan. Sabi nga sa Revelation chapter 3, sabi doon, kumakatok ako, verse 20, kumakatok ako sa pintuan. Kung ako'y pagbubuksan ninyo, ako'y papasok at makakasalo ninyo ako sa inyong pagkain. Amen? Ibig sabihin, makakasalo niyo ako sa buhay niyo. Magiging iba ang buhay niyo kapag ang kasalo ang Panginoon. Tama? Pinapasok na ba natin ang lubos-lubos ang Panginoon sa ating puso? Amen? Pag pinapasok natin lubos, sigurado yun. Magbabago ang buhay natin. Sigurado yun. Magkakaroon tayong totoong kapayapaan, kaganakan. Amen? Sabi, bakit? Pinapasok natin yung power, the Holy Spirit. Isa pang power ito, to drive out demons. Aba, tingnan nyo mga kapatid ko sa Panginoon, pati demonyo, pwede natin palayasin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Kasi bibigyan tayo ng power ni Lord. Amen po, hindi tayo matatakot sa demonyo na yan. Mga kapatid, kayo matatakot sa demonyo kung kayo po'y totoong Kristiyano na, kung totoo talagang kayo mananampalataya na ng Panginoon,
Hindi basta lamang nagsisimba, di ba? Meron gano'n. Ba-a-attend lang ng mass, pero wala namang totoong relasyon sa Panginoon. Talaga, hindi naman talaga nakipag-isang totoo, hindi naman talagang mananampalatayang totoo. Bakit? May iba pa siyang pinaniniwalaan, may iba siyang pananampalataya. Ang totoong mananampalataya, wala kang sasampalatayanan, kundi ang tinuro ni Kristo. Disciple ka nga learner ka nga ni Lord Amen? Nakipag-isa ka nga Tinanggap mo nga si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa buhay mo So, wala ka ng ibang paniniwalaan kundi yung turo ni Kristo. Pag naniniwala ka pa sa turo, mga pamahiin, mga kung ano-anong, ewan ko, may punsoy-punsoy pa diyan, may mga pabuenas-buenas pa yan. Ibig sabihin, may paswerte-swerte na mga gamit-gamit. Naku, mga kapatid ko sa Panginoon, I'm sorry to tell you, but this is the truth. Mga kapatid, di ka pa totoong Kristiyano. Amen. That's why, nakakasingit pa yung mga gawa-gawa ng Diablo. Amen. Instead na napapalayas mo ang demonyo sa buhay mo, ang demonyo ang nakapagpapalayas sa iyo. Ang demonyo, sa halip na ang demonyo ang takot sa iyo, ikaw ang takot sa demonyo. Amen. That's the difference between a Christian and a true Christian, a fake Christian. Amen. Okay. Okay. Isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang Espiritu Santo ang patnubay. Isipin nyo, ang sarap mabuhay na may patnubay. Pag may patnubay ka, may guide ka. Tingnan nyo, kaya yung mga tourist, mga kapatid, ay nag-hire sila ng tourist guide. Bakit? Para hindi sila maliligaw. Para kalmante sila. Alam nila hindi sila mapupunta kung saan-saan at makakauwi din sila ng maluwalhati. Amen? That's the purpose kung bakit sila nag-hire ng tourist guide. Same thing with us, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo na naglalakbay sa mundong ito. Amen? Dapat nasa right direction tayo at ang ating destination, final destination natin ay langit. Ngayon, hindi natin maisisigurado yun unless we have yung genuine guide. Ano yung genuine guide? Sino ang genuine guide natin? The Holy Spirit that is promised by the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo John chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. See? Mga kapatid, may guide ka, may patnubay. Paano ka maliligaw? Amen. Maliwanag po ba? That's it. Yan ay binibigay sa mga totoong Kristiyano, yung Holy Spirit. Isa pa, ang Holy Spirit ay intercessor natin. Kaya, sipin nyo, instead na ikaw lang magdarasal, may kaisa kang magdarasal. May magdarasal sa iyo. At sino yun? The Holy Spirit. Ay, ang ano Holy Spirit? God. The third person of the Holy Trinity. Isipin mo kung ang Diyos mismo mananalangin para sa iyo. Aba, syempre napaka-powerful. Sabi sa Romans chapter 8 verses 26 to 27. Listen to this. Tingnan nyo Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siya nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Grabe, ang ganda, no, mga kapatid ko sa Panginoon. Isipin mo, pag ikaw hindi mo alam manalangin ng tama, kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang dapat ipanalangin, tutulungan ka ng Holy Spirit. Bakit? You are a true Christian, a real Christian. So, may guide ka na, mayroon ka pang intercessor o mayroon ka pang tagapanalangin, tuturuan ka magdasal ng tama. Amen? Para sa gayon, hindi na sayang yung dasal. Amen. Kalooban pa ng Panginoon. Correct po ba, mga kapatid? Okay. At isa pa ang Espiritu Santo. Ito ang kagandahan Siya ang tatak ng kaligtasan. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating takdang araw. Wow!
parang may seal ka na may selyo ka na, pag-aari ka na ng Diyos, ikaw ay ikaw ay talagang sigurado ng sa langit. Bakit? Sigurado ng kaligtasan because nasa iyo ang tatak ng kaligtasan, which is the Holy Spirit. Amen? Wow, di ba? Paano hindi magiging panatag ang buhay mo? Paano hindi magiging masarap ang araw-araw mong pamumuhay? Amen? Ay sumasa yung Espiritu Santo. May power. Amen? Okay. Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ikaw naging totoong Kristiyano, ang una nga, mga kapatid, buburahin ang ating kasalanan at bibigyan tayo ng Espiritu Santo. Amen? Pangalawa, kapag tayo naging totoong Kristiyano, gagawin tayong mga anak ng Diyos. Gagawin tayong mga anak ng Diyos. Isipin mo yun. Tingnan nyo, sabi sa John chapter 1 verse 12, di ba? Ang mga Kristiyano ay totoong mananampalataya. Take note totoong mananampalataya. Tingnan nyo sabi dito, John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. See? Binibigyan tayo ng authority. Binibigyan tayo pala ng right. Right. Ibig sabihin ng right, karapatan. Wow. Sino tayo para bigyan ng karapatan? But because of the goodness and greatness of God, dahil tayo nagpakatotoong Kristiyano, ibinibigay sa atin ang karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Antindi. Tanda natin kung ikaw ay anak ng Diyos, higit ka pa sa anak ng presidente ng Pilipinas o presidente ng United States. Kuha nyo mga kapatid. Iba yun You are a child of the owner of the universe, the most powerful one. The Almighty God. Tingnan niyo mga kapatid ko sa Panginoon, the Creator of heaven and earth, magiging aampunin ka, gagawin kang anak. Wow, grabe no? Because of your pagiging totoong Kristiyano. Di ba? Kaya hindi ako naiinggit do sa mga anak ni ganito, anak ni ganyan. Hindi ako naiinggit. Bakit? I know myself. Kilala ko ang sarili ko Yun ang isang epekto Confident ka anak ka nga ni Governor. Ako, anak ng Diyos. Sigurado ako. Amen? Di ba? Maliwanag po mga kapatid ko. Anak ka nga ng senador. Ako naman, anak ako ng kataas-taasan. Wow, because of my, mga kapatid, with yung aking union with Jesus Christ, yung aking belief or aking faith in Jesus Christ, yung acceptance ko kay Jesus Christ, mga kapatid, naging totoo akong Kristiyano. At ang kapalit naman nun, ginawa akong totoong anak ng Diyos. Pag anak ka, anong advantage niyan? Ito naman, sabi sa Matthew chapter 7, verse 11. Ito, sabi dito, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humingi sa Kanya. So, kapag ikaw ay anak ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, ang lahat ng ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung mabubuting bagay lang. Walang darating sa iyong masama. Amen? Pipiliin ng ating Ama. Di ba? Katulad ng mga ama. Ama ako, mga kapatid ng aking anak. Wala akong iniisip na ibigay sa aking anak na masama. Lahat ng iniisip kong ibibigay sa aking anak, ay lahat yung makakabuti sa kanya. Amen? Kaya minsan hindi ko siya binilhan na makakasama sa kanya. Mula nung siya pagkabata, mga kapatid, hindi ko siya binigyan ng makakasama sa kanya. Amen? Kahit nga yung mga laruan na makakadisgrasya sa kanya, kahit gusto niya, hindi ko ibinibigay. Ganun ang Panginoon Ganun ang ating Ama. Pipiliin niya ang pinakamabubuting bagay para sa kanyang mga anak. See? Papaanong hindi ka mapapabuti? Ay kung mabubuti lahat ang ibibigay sa iyo. Amen? Sabi ng Panginoon, kung kayo nga man na masasama nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak gaano pa kaya ang amang nasa langit? Amen? Nawa, klaro po yun, mga kapatid. Kaya pagsikapan natin. Kung may kayo pinagsisikapan sa mundong ito, kung gusto nyo totoo maging masarap ang buhay, masarap na buhay, wala pong pinakamasarap na buhay, kundi ang pagiging totoong Kristiyano. Tandaan nyo po yan. That is absolute. Amen. After all, mga kapatid, our life is so short. Mga kapatid, maikli lang ito. Ang mahaba ay yung buhay na walang hanggan. At yun po dapat ang ating tinatarget lagi.
Amen? Yung makapunta tayo sa piling ng Diyos upang sa gayon, lalo pang maging perfect ang nararanasan natin dito. No, yung naranasan natin dito bilang Kristiyano, dahil tayo may katawan pa, may physical pa tayo, patikim pa lang yan. Hindi pa yan ang kaganapan. But then yung patikim na yun, masarap na. How much more yung totoo, yung doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo may papangarapin, wag yung basta lang dito sa mundo. Pangarapin natin yung totoong maganda. Amen po, yung totoong mabuti, ang buhay na walang hanggan. At ibibigay sa atin ng Ama na yan. Amen? Pag tayo totoong Kristiyano. Okay, pangalawa, iingatan tayo laban sa masama, laban sa demonyo. Tingnan niyo, sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Protection. Hindi ka mo pwedeng galawin ng demonyo. Alam niyo, daming gawa ng demonyo dito sa mundong ito. Aksidente, karamdaman, yung virus na iyan, at yung mga kaguluhan, kung ano-ano, mga gawa ng demonyo ang karadalasan, mga kapatid. And God will protect us because, syempre, anak tayo ng Diyos. Syempre po, protection niya ang kanyang anak. Kahit kayo mga magulang, diba? Tayo mga magulang, laging gusto natin i-protect as much as possible. Talagang, laging secured yung ating mga anak. Amen? Because we love. Kasi ganun talagang trabaho ng instinct ng magulang na mabuti. Hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Kung tayo nagagawa natin sa mga anak natin yun, how much more ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay at walang imposible sa Kanya. He can protect us all the way, mga kapatid ko sa Panginoon, 100%. Amen? Against all the works of the evil spirit. Why? Because of being a child of God. Amen? Okay, now, isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, ang anak, syempre, pag anak ka, magiging tagapagmana ka kasama ni Kristo. Syempre, anak ka sabi dito, pakinggan nyo, hindi ko invento yan. Ito po, sabi sa Romans chapter 8, verse 17, sabi ito, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. See? Dahil nga anak siyempre ang anak tagapagmana. Tama po? Sipin nyo, paano ka panatag ang buhay mo niyan? Ang sarap ng buhay mo, alam mo na ang buhay mo, hindi mo katatakutan ang lisanin ng mundong ito. Hindi ka matatakot na anytime ay mawala ka sa mundong ito. Bakit? Alam mo na lilipat ka doon sa iyong minana. Amen? Ang buhay na walang hanggan sa piling ng totoo nating Ama, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Klaro po ba, mga kapatid? Next, ito. Tingnan niyo, sabi nga dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Pakinggan niyo mabuti. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama nating Panginoong at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Wow! Praise the Lord! Purihin ng Panginoon. Di ba? Ang sarap noon, mga kapatid ko sa Panginoon, na sigurado mo ang patutunguhan mo. Amen po ba? Kaya, di ka man nagkaroon ng mansion dito, di ka man nagkaroon ng magandang bahay, tandaan natin, grabe ang inihahanda ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Ay, huwag ka na mainggit sa mga kapatid mo na ang ganda-ganda ng bahay nila, ang gaganda ng mga sasakyan. Huwag ka na mainggit. Wala yan. Wala yan sa inihahanda ng Panginoon at ipamamana sa atin. Buhay na walang hanggan. And, last to, ito naggagawin ng Panginoon at maaasahan nating buhay kapag tayo naging totoong Kristiyano. Amen? Pangatlo tutulungan tayo magtagumpay laban sa lahat ng hamon ng buhay. Tandaan po natin, we are traveling here at tawag nga sa atin, mga kapatid ko, sa militant church tayo. Militant. Pag sinabing militant, nakikibaka tayo sa mundong ito. Amen? Pero, kahit tayo nakikibaka,
may pangako ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Sabi sa John chapter 16, verse 33, pangako ito sa mga alagad ng Panginoon, mga mananampalataya ng Panginoon, mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Pangako niya ito, mga kapatid. Sabi dito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, sabi ni Kristo yan, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin na pagtagumpayan na ni Jesus yun, sabi doon, kayo din. Amen? So will you. Sabi parang so will you. Kayo rin magtatagumpay. Amen? That's a promise, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, ano man ang daraanan natin dito, tandaan po natin, magtatagumpay tayo. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 37, hindi, sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino ang tinutukoy dito? Si Jesus. Si Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang makapaghihiwalay. Pag binasa po natin yung mga sumunod pa mga talata, yung following verses pa, doon sa Romans chapter 8, verse 37, sabi doon, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Kahit kahirapan, kahit kamatayan. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, Romans chapter 8, verse 30, 1, sabi doon if God is with us, who can be against us? Magtatagumpay tayo. Kahit pa ang humadlang dyan ay mga demonyo na, hahawiin ng Panginoon yan because, mga kapatid, tayo naging totoong Kristiyano. Yes, may problema pa rin, pero damang-dama mo ngayon ang paghawi ng Panginoon, ang pagtulong ng Panginoon, o minsan ililip up ka pa nga iaangat ka pa nga ng Panginoon Amen? Para patunayan sa inyo, the difference between yung hindi totoong Kristiyano at yung genuine Kristiyano. Amen? Kaya yung tanong na, masarap bang maging totoong Kristiyano? Ay nako, ibang-iba. Maaring physically, maaring materially, baka hindi mo makita ang difference. But, the difference is within. Nasa loob. Magkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam, kakaibang pananaw, kakaibang kapayapaan, kagalakan. Amen? Kapanatagan. And that is the most important. Yung panatag ang isipan mo. Why? Because mayroon kang pinaniniwalaan. Mayroon kang sigurado na panghahawakan. May sigurado kang Diyos na hindi ka pababayaan. At ang trato sa iyo ay hindi basta-basta. Ang trato sa iyo ay anak. Amen? Kaya, siguradong magtatagumpay tayo. Amen po, mga kapatid. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 5, I will never leave you nor forsake you. Pangako ito ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga totoong Kristiyano, sa mga totoong nakipag-isa kay Kristo. Amen? Maliwanag po, sa mga totoong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. See? What a promise. Amen po. Kaya hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalala, because God is with us. Sabi nga ng Panginoon, I will be with you till the end of time. I will be with you till the end of time. Madami pa nga pangako doon. Sabi, kahit makainom kayo ng lason, hindi kayo mamamatay. Grabe, no? Kahit na matuklaw kayo ng ahas, hindi kayo maaano. Why? Because of the protection of God. Amen? Maliwanag po, mga kapatid ko sa Panginoon, nung ako'y nag-mission sa probinsya, mayroong sister kami na, mga kapatid, dahil house to house kami doon sa province, ay nakagat ng aso. Nako, sabi nung ibang mga kasama, nako, magpa-doktor ka. Ano yung sinagot ng sister na yon? Hangang-hanga ako. Sabi, di ba, ipinapangaral sa atin ni Brother Ding, nasa Bible daw, kahit pa nga ahas daw ang matuklaw ka ng ahas hindi ka maano. Ito pa naman, aso lang. Aba, humanga ako. Pero sa totoo lang, parang ako sabi ko, talo pa yata ako sa pananampalataya na itong sister na ito. Ito, nakinig lang sa akin. Pero, yung pala, talagang yung kanyang narinig ay talaga isinapuso niya. Hindi siya natakot. Alam niyo, hindi talaga siya talaga, sa totoo lang. At siya nagpatotoo lagi. Kaya naman lagi ko sinasama siya. Tapos sinasama ko sa mga prayer meeting. O mag-share ka dyan, magpatotoo ka.
Amen? Ipatotoo mo na nakagat ka ng aso pero hindi ka nagpa-doktor at hindi ka naman na ano. Purihin ng Panginoon. Ano? Grabe, ano? Amen? Sabi niya, talagang God is good and God is faithful. Talaga pinagsisigawan niya ang kabutihan, katapatan ng Diyos. Sabi sa John chapter 14, paano tayo hindi magtatagumpay nito? Sabi sa John chapter 14, verse 12 to 14, sabi ito, pakatandaan ninyo, ang nananalig o sumasampalataya, di ba? Ang totoong Kristiyano, sumasampalataya, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Tingnan nyo, ang tindi ng prayer mo. Ang mga tunay na Kristiyano, kasi nga, anak nga di ang tindi ng prayer. Amen po. See? Ano man daw ang hingin. Siyempre, as a child, mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, para sa kanyang anak, ang ibibigay niyo mabubuti. Siyempre, hindi naman, kung humingi ka ng humingi, ano mang hingin mo. At saka tunay na Kristiyano, alam niya yung hihingin niya sa Panginoon, yung talagang kailangan, yung talagang makakabuti. But then, mayroon pa rin sinasabi sa pagkatapos manalangin, Lord, let your will be done. Kung ano po talaga yung gusto mo, kung ano yung plano mo, kung ano yung kalooban mo, kung ano yung talaga makakabuti sa akin, yun po ang ipagkaloob mo. Bagamat hinihiling ko ito, but I know deep within me and I believe that sa lahat, mga kapatid, sasabihin natin sa Panginoon, alam ko po naman, Lord, na ikaw pa rin na nakakaalam ng higit na makakabuti. Let your will be done. Amen? Ganun ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi nga, may pananampalataya sa Diyos Amen? Kasi totoo nga siyang Kristiyano, anak ng Panginoon. Amen? And last, ito, na nangyayari sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Bibigyan tayo ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ito nabanggit ko na kanina. Pero ito, magandang binabasa ko po sa inyo. Sabi ng Panginoon dito, ito'y sinabi niya sa kanyang mga unang mananampalataya sa mga alagad niya. Sabi dito, John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. See? Iba. Iba talaga. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayo matakot. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Kanino pinaramis yan? Sa mga totoong Kristiyano. Sa mga totoong nakipag-isa kay Kristo, sa mga totoong naging alagad ni Kristo, sa mga totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang mga totoong Kristiyano. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan. Di ba? Na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wow, grabe. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon, kay buti-buti ng Panginoon. Oh, hallelujah. Ako'y nananalig na muli ang Panginoon ay sa biyaya niya. Muli tayong kakausapin, muli tayong bibiyayaan ng Panginoon ngayon sa ating pakikipag-nilay na ito. Tandaan po natin, hindi po nasayang yung ating sandaling ito. Nawa, mga kapatid, magpakaseryoso tayo sa ating pananampalataya. Nawa, pahalagahan natin itong message ni Lord. Tandaan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos natin walang imposible. At wala na siyang inisip kundi ang ating kabubuti. Kaya itong pagninilay natin, dear brothers and sisters, pati itong oras na ito, itong pamamaraan na ito, ay patunay na Panginoon ang kanyang pagmamahal. Gusto niya tayong akayin talaga na maging totoong Kristiyano, totoong alagad ni Kristo upang sa gayon magawa niya ang kanyang mga promise sa atin. Amen? Tandaan po natin, uulitin ko po, walang pinakamasarap na buhay kundi ang maging totoong Kristiyano. Amen po. Subukan nyo lang. Sikapin nyo maging totoong masunuring, totoong mananampalataya, talagang sumampalataya kayo sa inyong mga naririnig, sa mga salita ng Diyos. Subukan nyo lang maging totoong totoo at makikita ninyo, ipararanas at pararanas ng Panginoon ang kabutihan ng Diyos. Amen? At sa mga sandaling tayo, lumapit po tayo. Ayun, andan nyo yung mga tubig nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito, may pray tayo lahat. Amen? At pumanatag kayo. At kung mga kapatid, kung mayroon pa tayong
inaalaga ang mga kasalanan dyan. Iwaksin na natin yan, talikuran na natin yan. Yakapin na natin ang lubusan ng Panginoon. Magpakatotoo na tayo. Hindi po tayo malulugi. Tandaan po natin, tubong-tubo. Tandaan niyo po, mga kapatid, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa ating kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos ang higit nating pangangailangan. Amen po? Kaya lumapit tayo sa Kanya at tayo ay manalig na tapat ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ama, sa ngalan po ng anak na si Jesus, muli kami nagpapasalamat sapagkat, Lord, binigyan mo na naman kami ng mensahe na magpapalalim ng aming pananampalataya sa iyo, relasyon sa iyo. Lord, kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo ang mga may karamdaman. Kilala mo, Panginoon, yung talagang gusto nang iwan ang kanilang lumang pamumuhay at talagang yakapin na, Panginoon, ang lubusan ng iyong anak na si Jesus. Kaya, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, I pray, bless mo po sila. Lord, tanggapin nila ang pagkaloob mo sa kanilang Espiritu Santo. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ano man po yung Lord, katulad ng ginawa mo sa akin, ako po'y masama, ako'y marumi, nung ako'y unang lumapit sa iyo noon. Kilala mo ako, alam mo ang aking mga ginawa sa luma kong buhay, alam mo kung anong pinagdaanan ko, Panginoon. Alam mo kung paano ko binaliwala ikaw, kung paano ko tinatrato ikaw, Panginoon. At sa totoo lang, ng sandaling kung ano-ano pa mga sinasabi ko laban sa iyo. But then, sa kabila noon, pinatawad mo po ako. No, Lord, ganun din ang gawin mo sa aking mga kapatid na kanilay ko ngayon. Burahin mo na lahat ng kanilang kasalanan. Panginoon, patawarin mo po sila. At ipagkaloob din sa kanilang Espiritu Santo ang ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, at sa lahat ng mga sumampalataya sa iyo ng totoo. At tinanggap ka ng lubusan, nakipag-isa sa iyo ng lubusan sa iyong anak na si Jesus. Ama, dalangin ko rin po, Panginoon, kung may karamdaman sila, pagalingin niyo po sila. Kung mayroong problema sila, Lord, please, tulungan niyo silang masolve. Kung ano man pangangailangan nila, Lord, ipagkaloob niyo po. Touch them, Lord. Touch them. Lalo po yung nahihirapan sa kanilang mga karamdaman. Please, I pray. Touch them. Lord, wala naman pong imposible sa inyo. Walang karamdaman kahit pa yung cancer, leukemia, AIDS, kung ano man yan, virus na yan, Lord. Alam po namin, kayang-kaya mong tunawin ng lahat ng iyan sapagkat with you, nothing is impossible, Lord. And I pray for all of them. Please, I beg you, Lord, please, heal them in the name of Jesus and bless their lives. Panginoon, pagpalain niyo sila. Ano man ang kanilang pangangailangan, Lord, ipagkaloob niyo po. Tulungan niyo po sila. Maranasan nila at maramdaman, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, upang lalo, Lord, na mapatunayan nila, Panginoon, na hindi kami nagkakamali ng aming desisyon na makipag-isa, lubusan kang tanggapin sa aming buhay. In the name of Jesus. Lord, in Jesus' name, Lord, inaangkin po namin to. Mga kapatid, receive your healing. Saan mang bahagi ng katawan niyo yan, receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanggapin niyo ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. At tanggapin niyo rin ang inyong mga kahilingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ano man yan, angkinin niyo mga kapatid. Sa oras na ito, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Inaangkin na po namin ito, Lord, because we believe, Lord, that you are a faithful God, that you are a good God, that you are a loving God. You love us, Lord. Salamat po. Salamat. Inaangkin na po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat. To God be the glory. Sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian magpakilanman. Salamat po, Lord, sa kabutihan niyo, sa biyaya niyo, sa pagmamahal niyo sa amin, katyagaan niyo. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, maraming salamat. At nawa, huwag kayong magsasawa na i-share ang mga videos na ito, mga kapatid, more blessings will come. Tandaan niyo po yan. Share niyo po yan. At sabihin niyo sa kanila, mag-subscribe din sila sa YouTube channel natin, Brother Ding Alban. Mag-follow lagi dito, makiisa sa ating pagninilay. At 100% babagoy ng Diyos ang buhay natin, bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen?
Maraming pong salamat mga kapatid. At God bless us all, mga kapatid. Hindi ko po kayo mababati isa-isa by names, pero lahat po kayo pinagpipray ko. Promise, totoo po yun. Pinipray ko po kayo lahat. Hindi lang ako, pati ng wife ko, kayong lahat pinagpipray namin lagi. I-bless kayo ng Panginoon. God bless po mga kapatid.